Kagigising pa lang ni Paloma, kani-kanina lang. Kumusta siya? Mukhang medyo pagod pa siya. Wala siyang sinabi tungkol kagabi? Wala naman. At sa tingin ko, diyan ka na nakatulog kagabi sa sofa, tama? Huwag mo sasabihin sa kanya ang mga tinanong ko sa'yo, Clarita. Kung sakali lang natanungin ka niya. Sa tingin mo ba nakalimutan niya na yun? Siguro wala siyang maalala. Sobrang gulo ng isip niya. Yung nangyari kasi kagabi, nagwala siya. Hay, kasalanan kasi yun ng lalaking yun. Kasalanan niya talaga. Pag bumalik siya ulit dito, papagalitan ko talaga siya. Meron siya kalalagyan kapag hindi niya tinigilan si Paloma. Alis na ako. Huwag mo siyang iiwan. Huwag ka mag-alala, Alex. Gusto mo mag-almusal, Paloma? Hindi, Clarita. Parang wala akong gana. Sobrang sakit ng ulo ko. Sa tingin ko, meron ka sigurong malaking problema. Meron yata akong rehearsal kasama si Teacher Ramos para sa show sa linggo. Masyado pa namang maaga. Magpahinga ka na lang. Dadala na lang kita ng almusal dyan sa kama. Ako nang bahala. Ay, magandang umaga, Soledad. Magandang umaga, Javier. Upo ka, mag-almusal ka muna. Ay, salamat sa'yo. Heto, gumawa ako ng maanghang na tacos para mawala ang antok mo at magising ka. Mukhang masarap yan Dapat hindi ka na nagabala pa. Wala na si Lucy para asikasuhin ka. Okay lang sa akin kung ako na. Salamat. Hindi ka ba kakain? Mamaya na, pero kape na lang muna. May sasabihin ako sa'yo, Soledad. Tungkol naman saan? Kay Beto. Pinakilala niya mapapangasawa niya. Huwag mong sabihin. Magandang balita yun. Gusto niya nang magkapamilya. Mukhang seryoso na nga sila dahil gusto nila sa lalong madaling panahon. At sino yung babae? Siya si Abril. Mukha namang mabait at mukhang mahal na mahal din naman siya ng anak ko. Pero hindi lang yun, Soledad. Ang babaeng yun kasi, anak ni Valeria Altamirano. Ito na po. Salamat. Sobrang ganda. Tignan mo ko nung gumating, Paloma. Ha? Napakaganda, no? Sobrang pula. Ang tingkad ng kulay. Galing to kay Alex, tama ba? Hindi, Clarita. Hindi galing kay Alex. Bueno, ipaghahanda na kita ng almusal mo. Pasensya na kung hindi ko tinupad yung sinabi kong hindi na kita abalahin ulit. Hindi para sa alaala mga rosas na yan, kundi para sa'yo. Fernando Jose Altamirano. Para sa'yo. Para sa'yo. Paloma, punta na tayo sa rehearsal. Bakit may mga bulaklak? Meron bang okasyon, ha? Wala, Natalia. Sinong nagpadala? Yung pianista. Pero imposible yun, Javier. Ang alam ko si Valeria Altamirano walang anak na babae. Hindi talaga siya naging ina. Kagaya mo, nagulat din ako. Pero siya mismo nagsabi sa akin. At meron pa silang plano na tumira dun sa bahay ni Valeria. Napaka-imposible. Kung anak talaga ni Valeria ang babaeng yon, kapag nalaman na niya na pamangkin ko si Beto, sigurado akong tututol siya sa kasal nila. Magandang umaga. Kumusta, Alfredo? May problema ba? Alfredo, totoo ba na may anak si Valeria? Anak na babae? Nakita mo ulit siya? Oo, Natalia. Nakita ko siya. Kung ganun, pumayag ka nang lumabas kayo. Hindi.
Nakita na lang kayo basta? Ano kasi, pumunta siya rito kagabi. Ano? Alam ko na. Ginamit niya ako. Kinuha niya ang address ko dahil sinabi kong nasa iisang building tayo. Nakakapagtaka, Natalia. Nakakapagtaka? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pumunta siya rito. Gabing-gabi na. Ang naaalala ko, marami kaming napag-usapan tungkol sa kung ano-anong bagay pero hindi ko matandaan lahat. Nakainom ka ba? Hindi sinabi niya ulit sa akin na may naaalala siyang kamukha ko. Pagkatapos nun, naging magulo na ang isip ko. Parang kinabahan ako at pagkatapos pinaalis ko na siya. Gusto niya akong halikan. Tanda ko, gusto niya akong halikan. Mukhang di siya siraulo at isa pa, nagmamadali siya. Bakit ba hindi ako makapag-isip ng maayos, Natalia? Parang may kulang. Hindi gumagana ng maayos ang isip ko. Akala ko okay na ako pero marami pa ring problema. Saan mo nakuha yun, Soledad? Hindi naging ina ang kapatid ko. Yan nga ang sinabi ko kay Javier. Pinakilala ni Beto ang mapapangasawa niya. Ang pangalan niya ay Abril. Abril? At sa tingin ko mas matanda siya ng konti kay Beto. Sigurado daw siya na anak siya ni Valeria Altamirano. Ang alam ko, siya yung kasambahay na nagtatrabaho sa bahay ng kapatid ko. Sige, kung kinakailangan kong linawin yan kay Valeria... Hindi na. Hindi ito ang tamang oras. Tandaan mo na may sakit pa siya. Hintayin muna natin siyang gumaling. Oo, tama ka. Huwag mo na ngayon. Umaasa ako na malaking pagkakamali lang ito. Ayokong harapin ni Beto si Valeria Altamirano para lang protektahan ang babaeng minamahal niya. Ako nang sasagot, Clarita. Naghahanda na ako ng almusal niyong dalawa. Salamat. Hello? Oo, Socorrito. Oo, sige. Sige, isusulat ko. Valeria Altamirano. Aha, sige. Salamat. Sige, pupuntahan ko siya. Bye-bye. Sulat mula sa mama ni Fernando Jose Altamirano. Teka, kilala mo siya? Pinakilala niya sa akin sa Children's Hospital. May sakit siya at nag-iwan siya ng sulat sa bahay ni Alex. Puntahan ko raw siya. Baka humingi ng tulong ang anak niya sa mama niya dahil sa'yo. Ay, alam mo ba, hindi ko gusto yung babaeng yun. Ay, Paloma, patatawarin mo ang babaeng yun para lang sa anak niya? Ay, O paano? Anong gagawin? pupuntahan ko muna ang senyora. Tapos pupunta ako sa rehearsal, okay? Ang totoo, akala ko kalokohan lang. At ano naman ang napala mo dun? Alam mo naman na. Nakamukha niya lang si Rosalinda, yun lang. Hindi ganong kahalaga na magkamukha sila. Meron pang ibang mga Nagkataon bagay. nga lang yun. Kalimutan mo na lang si Paloma para tapos na. Imposible yan, Gerardo. Bakit imposible? Nayakap ko siya. At saka munti ko na siyang mahalikan. Parang kailangan kong gawin yun. Pero Pero kasi Fernando siya, Jose. kinilabutan ako, Gerardo. Pinaramdam niya sa akin ng mga bagay na akala ko hindi ko na mararamdaman ulit. Kung sino man ang babaeng yun, pakiramdam ko meron akong pagnanais sa kanya. Gusto ko na ulit na makita siya. Sobra. Rosalie.